ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi, ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Iambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na pagimay. Narito ang inyong kabalitan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa naman dako ng mundo. Ito naman po ang isang edisyon ng ating Ihambalos Multimedia. Ang ating pong issue ngayong gabi. By the way, ngayon po ay araw ng Martes. January 19, 2021. Ang IMC issue natin po sa gabing ito ay tungkol po doon sa UP. Protect academic freedom in all UP campuses. Ito po ay ipinalabas kanina sa social media na balita na kung saan nagpalabas ng isang sulat itong si Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang UP DND Accord, isang kasunduan po ito na nagbabawal sa militar at PNP na makapasok sa mga campus ng UP nang walang pasabi sa administrasyon ng universidad ay hindi na po epektibo mula po noong January 15 ngayong taon. Ito pong agreement nito ay isang mahalaga sa karapatan ng ating mga estudyante doon po sa UP, sapagkat sa agreement na ito, natutupad nito ang sinasaad sa ating saligang batas na mayroon po tayong academic freedom. Kung mayroon po dyan na mga militar o PNP, labas-masok po sa UP, mawawala po yung sinasabing academic freedom diyan. Ito po ay agreement noong panahon pa, noong panahon, 30 years ago, signed on June 30, 1989 by then DND Secretary Fidel Valdez Ramos, and then UP President Jose V. Abueva noong panahon pa, noong 1989. 30 years ago, ito pong agreement na ito. All of a sudden, ito pong ating bagong secretary ng DND ay gustong i-abolish ang agreement na ito sa UP. Sinasad pa po na ang agreement na ito abrogated unilaterally. Ibig pong sabihin, inabolished in one-sided decision. Only the DND decided on this issue. Wala po, no prior discussion or meeting or consultation doon po sa pamunuan ng UP. Sila lang po ang
desisyon yung DND sa pamumuno po ni Secretary Delfin Lorenzana. Sana po itong agreement na ito ay hindi mawala sapagkat ito po ang nagpapatibay ng ating demokrasya. Sapagkat ang ating konstitusyon ginagarantihan po ito na magkaroon po tayo ng academic freedom in all higher learning. Ibig pong sabihin, sa lahat pong kolehiyo, universidad, dito po sa ating bansa. Kaya po, noong nalaman po ito ng UP, yung pamunuan po ng UP, agad pong nagpalabas ng open letter. Ito pong presidente ng UP na si Danilo L. Concepcion. Babasahin ko po sa inyo ang ilang mga kataga na sinabi po niya sa kanyang sulat. Ito po ay makukuha po ninyo sa kanilang UP Facebook account. Ating pong basahin yung sulat po ng presidente ng UP na si Danilo L. Concepcion. Ito po yung ilang kataga po lamang. I-open quote natin. I-quote natin itong ating presidente ng UP. We want to maintain UP as a safe haven for all beliefs and forms of democratic expression, in that all the signatories to the agreement believe and bound themselves to uphold our university community does not and cannot fear the fair and speedy enforcement of the law. And we value and appreciate the contributions of our uniformed services to our safety and security. We do not condone sedition, armed insurrection, or the use of violence for political ends. May I urge you, therefore, to reconsider and revoke your abrogation and request further that we meet to discuss your concerns in the shared spirit of peace, justice, and the pursuit of excellence. Close quote. Ito po yung sinaad ng presidente ng UP. Siya po ay nadidismaya sa desisyon po ng Department of National Defense Secretary na si Delfin Lorenzana. Sa pag-abolish ng agreement, yung agreement na hindi pwedeng pumasok ang militar o PNP basta-basta diyan po sa campus ng UP hanggat wala pong paintulot ang pamunuan nito. Ngayon po, pwede na pumasok, labas, pasok dyan ang mga PNP sa militar. Kasi wala na pong agreement. Inalis na po ng ating DND Secretary. Ngayon, yung reply po naman ng DND Secretary, ito po ang kanyang reply. Sabi po ng ating Defense Secretary, Delfin Lorenzana. Ito po ang sabi niya. On Tuesday, sabi po sa balita, on Tuesday, justified his decision to unilaterally terminate
the 1989 accord between the DND and the UP, which prohibits state forces from entering its campus premises, claiming that it has already become a safe haven for enemies of the state. Tingnan po ninyo yung kanyang tinuran. Ito po daw na UP, kaya po inalis niya yung agreement. Sapagkat ito pong UP campus ay pinangmumugaran ng mga kalaban ng Estado. Kalaban ng Estado. Inalis niya po yung agreement na dapat sana ay nagproprotekta sa sinasaad ng ating konstitusyon na magkaroon po ng academic freedom. Nandiyan daw sa UP yung mga kalaban ng Estado. Ngayon, kalaban po ng Estado ang turing po ninyo sa mga pinag-aaral ng bayan. Yun po ang inyong sinasabi. Kalaban ng bayan ang mga mag-aaral dyan sa UP. Ngayon, dakipin mo. Kalaban pala ng bayan ang turing po ninyo. Bakit po ninyo hindi dinadakip? Ang alam ko po dyan, kaya gusto nilang alisin yung agreement na yon, para magbatsyag yung mga PNP saka yung militar sa mga rally. Sapagkat itong UP, ito po yung nangunguna sa pag-atake sa mga tiwali dyan sa pamahalaan. Ito po ang nangunguna para makita ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng mga taong gobyerno dito po sa ating bayan. Kaya po, nawawala na po yung academic freedom kung labas-masok ang mga PNP dyan. Ano po ang magiging epekto po nito? Sa atin, lalo na dyan sa UP. Sisikilin yung ating karapatan na mamahayag. Yung ating sinasaad na freedom of expression. Kapag ikaw ay nagsalita laban sa pamahalaan, itinuturing ka na ngayon na kalaban ng Estado. Nasa na po yung ating demokrasya nito? Nasa na po yung sinasaad na checks and balances na pinaka-importante sa isang demokrasyang bansa. Ito na po yung sinasabi nila na red tagging. Gusto nila masawata yung lumalaban sa pamahalaan. Gusto nila lagi lamang umaayon sa kanila, lalo na ang mga mag-aaral. In particular, diyan po sa UP. Pag sinabi mo pong academic freedom, yan po ay isa rin. It's also the freedom to think, mag-isip. Kung may academic freedom ka, mag-iisip ka kung ano ang tama para sa ating pamahalaan. Kung ano ang mali na gawain dyan sa ating pamahalaan. Freedom to decide. To decide on which to side, whether the right or wrong. Freedom to probe. Careful examination of any issue. Yan po
ang isinasaad ng academic freedom. Isa pa, freedom to question. Mga estudyante natin dyan sa UP, ang tatalino po, question doon, question dito. Tanong doon, tanong rito, kung ano ang nangyayari sa ating pamahalaan. Kaya ayaw po ng Department of National Defense na tanungin po ang pamahalaan natin kung ano ang mga tiwali, yung mali na ginagawa nila. Freedom to find and propose better solutions. Dito na po pumapasok yung collective strategies to come up with acceptable solutions in a particular issue. Ito na po yung sinasaad ng academic freedom. Kung mayroon ka nito, healthy po ang pagiging demokrasya natin bilang isang bansa. Nakakalungkot isipin po, marami na po tayong problema sa ating bansa. Ito na po na naman ang isang issue tungkol po sa pagsikil sa academic freedom diyan po sa UP campuses. Ito ay malinaw na isinasaad sa ating saligang batas. In particular po, in paragraph 2, section 5, article 14, which is the education, science and technology, arts, culture, and sports, states that academic freedom shall be enjoyed in all institutions of higher learning. Ang higher learning po, ito po yung mga colleges at universidad ng ating bansa. Ito po ay dapat hindi mawala sa ating mga campuses, particularly dyan po sa campus ng UP. Ito po ang gustong alisin ngayon ng secretary ng DND, si Lorenzana. Kaya po, he abrogated the agreement na nagsasaad na bawal po pumasok yung mga PNP, militar, sa campus ng UP na wala pong paalam. Ngayon po, inalis po nila yon, agreement na yon. Kaya, kahit anong oras, pwede na pong pumasok ang alagad ng batas at ng militar. May probability po na maabuso po ito. Baka po isang araw nga, sabi ko kanina, aristuin na lamang. Bigla-bigla. Dahil po sa anti-terror law. Yung anti-terror law natin. Ito na po yung impact. Gusto na po natin. Yung pamahalaan na lang ang pakinggan. Wala na po yung ibang side. Nawawala na po sa atin ngayon. Yung sinasaad na naman ng saligang batas na mayroon po tayong karapatan bilang isang mamamayan, bilang isang mag-aral na ipahayag kung ano ang nararamdaman natin laban sa isang pamahalaan. Pabor man o taliwas sa kanilang pamumuno. Ano po yung kinakatakot ngayon ni Secretary Lorenzana? Kaya niya inabolish yung agreement na yun. Kasi po, noong mga nakaraang araw, nagkaroon po ng red tagging. Yung mga kumakalaban, lalo na yung mga mag-aaral,
ginagawa nila, nagkakaroon ng red tagging. Ito ay doon niya sa kabila. Sa kabilaan niya ito. Member ito sa kabila. Ngayon, gusto nila makontrol. Kaya gusto nang pumasok yung mga militar sa PNP dyan sa campuses para ma-monitor nila yung mga galaw ng mga estudyante doon sa UP. Diktador na po diyan sa UP. Ang sunod po niyan, baka diyan sa PUP. Sapagkat ang PUP, marami din po ang nagrarally laban po sa ating pamahalaan. Ito na po pala yung kalaban ng Estado na sinasaad ni Secretary Lorenzana. Kapag ikaw kumalaban sa pamahalaan, nagsalita laban sa pamahalaan, ikaw ngayon ay kalaban ng Estado. Yun po siguro, yung anti-terror law. Ang hirap po. Yung anti-terror law ay hindi po mataas sa konstitusyon. Inferior po ito. Ang superior po, yung ating constitution. Kaya po itong batas na ito, yung laban sa mga terror daw ng bayan, pini-question po sa Supreme Court. Yung anak po ni Senator, si Senador natin na si Kiko Pangilinan, yung anak po niya, doon sa kanyang Twitter, sinabi po si Frankie Pangilinan, sinabi po niya, ngayon pala, anong nakaraan? January 18. Ang sabi niya, red tagging students just proves how insecure and threatened this administration has become. Protect our students. Defend our rights. Be brave. Dapat talaga, idipinsa natin yung ating karapatan. Karapatan na mamahayag. Karapatan na mamahayag kung ano ang tama. At wag nating hahayaan na yung mga hindi naman dapat. Iyan ang masusunod. Ako ho ay saludo diyan sa mga estudyante diyan sa UP. Sapagkat nakikita po nila na ang mga ginagawa ng ating taong gobyerno, lalo po sa kasalukuyan, kanila pong itinatama. Kanila pong tinutuligsa yung mga mali. Yun po ang dapat. Yun po ang esensya ng demokrasya. Hindi po one-sided lamang. Pag one-sided po, hindi na po demokrasya yun. Diktador ang tawag po doon. Kaya po, malusog ang ating demokrasya dahil po sa dalawang sides. Yung against at yung pabor. Kung wala po, one-sided lang. Wala pong demokrasya sa atin, kundi diktador. Isa lang ang may karapatang magsalita. Kaya po, kailangan natin yung academic freedom. Baka ito na po yung template sa ibang mga universidad sa ating bansa. Uunahin muna yung UP, yung pinakamalaking universidad sa ating bayan. Baka ang sumunod dito, yung PUP, sikilin din, alisin din yung agreement sa kanila. Para sa akin po, yung agreement ay hindi na kailangan. Hindi naman po sinaad sa batas sa ating constitution na academic freedom
shall be enjoyed in all institutions of higher learning. Oh. Kung may nakasad na ganito, yung karugtong, as prescribed by agreement. Wala naman po. Wala pong sinasaad dito sa batas na ito, sa ating constitution, na sinasabi as prescribed by agreement. Wala po. Kaya aanhin pa yung agreement na yon doon sa DND. Hindi na po kailangan yon, sapagkat malinaw ang batas na magkaroon dapat ang mga universidad o kolehiyo ng academic freedom. Wala na pong mga agreement na yan diyan sa DND. Yan po ang aking palagay, sapagkat malinaw po ang batas. Wala pong sinasabi nila as prescribed by agreement or as prescribed by law. Wala po. Wala pong provision na ganun sa saligang batas. Kung mayroon man, iyon. Swak yon, yung agreement na yon dyan sa DND. Pero wala ho. Kaya po malinaw. Malinaw po. Hindi na po kailangan yan. Yung mga agreement na yan, automatic na po. Mayroon po na pribilehiyo, rights, ang ating pong mga universidad, kolehiyo, sa sinasabing academic freedom. Hindi po ito ma-undermine ng anuman agreement o anuman na special law o anuman na batas o anuman na gawa-gawang batas dyan sa Malacanang. O gawa-gawang mga agreement. Kalaban pala ng Estado kapag ikaw ay nanindigan para sa katotohanan. Kalaban pala ng Estado kung ikaw ay nagsalita laban sa pamahalaan. Yun na po ba yung anti-terror bill? Yun na po. Unti-unti na po tayong kinakain noong anti-terror bill na yun, ay law. Kasi naging batas na, hindi na bill. Batas na. Anti-terror law natin. Mawalang galang na po, Mr. Secretary. Ang karapatang mamahayag, ang karapatan na itama ang pamahalaan, ang karapatan na manindigan para sa tama ay hindi po kalaban ng Estado. Ang naninikil sa karapatan ng mga estudyante diyan sa UP, kayo yun. Iyan, kayo ang kalaban ng ating Estado. Kailangan na po kayo mag-decide. Kayo po ang kalaban ng Estado. Kalaban po kayo ng demokrasya. Kayo po ang sumisikil sa ating demokrasya. Ang totoo, kayo po ang kalaban ng ating Estado. Huwag po nating hayaan ito. Na ang desisyon ni Secretary Lorenzana ang mamayani. Napakahirap po ang ganitong uri ng sitwasyon. UP, nagbibigay po sa atin ng karangalan sa ibang bansa. Ngayon, gusto mong matyagan yung mga galaw ng mga estudyante doon. Kasi ikaw, dati kang militar. Baka niya dito, namumugad yung mga NPA. Dito yung nagbumula yung mga kalaban ng Estado, yung sinasabi ninyong terror.
terror. O ngayon, terror pala. Ang tawag ninyo doon, yung mga kalaban ng Estado, aristuhin mo, Mr. Secretary. Huwag kang gagawa-gawa ng mga istorya na hindi naman valid. Hindi mo naman alam kung anong pinaglalaban ng mga estudyante diyan sa UP. Ikaw, tuta ka lang. Tuta ka ni busing mo, ni Poong Rodrigo Duterte. Napakahina ng iyong pagkakaintindi ng isang demokrasya na bansa, Mr. Secretary Lorenzana, ang ating pong DND. Ang demokrasya po, Mr. Secretary, hindi po pagsikil sa mga taong naninindigan para sa katotohanan na magsalita. Yan po ang tandaan po ninyo. Ang demokrasya po, taliwas po sa sinasabi ninyo. Yung academic freedom na gusto nyong sikilin dyan sa UP, taliwas sa kahulugan ng demokrasya. Kaya napakababa ng mentalidad mo bilang isang DND Secretary. Dapat alam mo ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Lumalaban yung mga estudyante para sa karapatan nila. Ngayon sasabihin mo, kalaban ng Estado. Hamak that. Yan ba ang kaisipan mo bilang DND Secretary? Imbis na sabihin mo, ito yung tunay na espiritu ng demokrasya. Mayroon nagsasumasalungat, mayroon pabor. Ngayon, inalis mo yung agreement, 30 years agreement dyan sa UP. Ikaw lang nakaalis. Mula noong DND Secretary, si Fidel Valdez Ramos. 30 years. 1989. Ngayon mo lang, inalis yan. Na agreement na yan sa UP. Anong gusto mong sabihin? Lahat na dyan? Isang batalyon na dyan na militar, PNP, dyan sa loob ng campus sa UP? Mga campuses dyan sa UP? Anong gagawin dyan? May kalaban po ba dyan? Mayroon po bang terror dyan sa UP? Mayroon bang rebellion dyan sa UP? Gusto po ninyong bigyan ng sandamakmak yatang mga militar na nandyan. Sandamakmak ng mga PNP. Para ano? Para ano? Busalan. Takutin. Yung mga estudyante dyan na nanindigan para sa karapatan nila at para sa tama. Kumakalaban sa mga maling polisiya ng inyo pong pamahalaan. Very candid po yung mga estudyante dyan sa UP. Pagdating sa patayan, sila po ang nangunguna na kumukontra sa pamahalaan. Lahat mong mga forma ng katiwalian dyan sa pamahalaan, sila po ang nangunguna dyan sa lansangan. Kaya po, tinitira ninyo, takot po kayo sa mga estudyante dyan po sa UP. Ngayon, gusto nyong iharas sa pamamagitan ng mga presensya ng mga militar at PNP. Kung ako mo naman dyan sa PNP, saka sa militar,
Wag po kayong susunod dyan. Ha? Yan po ang tunay na kalaban ng Estado. Iyan, si Secretary Lorenzana. Sumisikil sa karapatang pantao. Sumisikil sa tunay na esensya ng demokrasya dito sa ating bayan. Siya ang kalaban ng Estado. Hindi po yung mga nandyan sa UP. Hindi po. Sila po yung nagiging dahilan para maging malakas, mayabong yung ating demokrasya. Dahil po sa tinatawag natin checks and balances sa ating pamahalaan. Kung wala po sila, sino? Sino yung kukontra? Tayo dito sa malayo, sa probinsya, hindi tayo pakikinggan. Sila nandoon, malapit sa Malacanang. Kaya sila pakikinggan. Kaya po, saludo ako sa lahat ng mga estudyante diyan. Matalino, nakikita kung ano ang hindi nakikita ni Mr. Secretary Lorenzana na kamalian nila diyan sa Malacanang. Hindi po ako naniniwala na wala po itong basbas diyan sa Malacanang. Mayroon po ito. Hindi ka gagalaw kung hindi ka po binasbasan ng puong Duterte. Yung puong po ninyo na Duterte, banal po yun. Kaya po kung ano ang sinasabi niya, sinusunod ng mga alagad niya. Banal di po ba? Pag sinabi, alisin mo na yung agreement, alisin mo. Yung treaty doon sa Amerika, pag sinabi, alisin. Ngayon, ibabalik. Yung China, yung tungkol sa Sinovac, saka yung Pfizer, ang sinang-ayunan, pinaboran, yung Sinovac. Yung Pfizer, turn down, sabagkat ang may-ari ay Amerikano. Yung Sinovac, China. Kaibigan ni Poong Duterte. As I said sa aking previous video, sana po sa lahat ng bansa sa buong mundo, i-blacklist po itong Sinovac na ito. Sapagkat dito sa China, nagkalintik-lintik po tayo ang buong mundo dahil sa kanila. Dahil po sa kagagawan po nila dyan sa Wuhan. Ito po ay malinaw na ito pong pandemic na ito, iisang business lamang. Pinagkakitaan po ng China. Kaya tayo dapat i-blacklisted natin to. Ito po ay isang issue na dapat po ay ating bantayan. Sana po hindi ito lumaganap. Sana po dyan pa lang sa UP, matapos na ito. Magkaroon uli ng agreement. Paggalang, kortesiya dyan sa pamunuan bago pumasok ang mga ibang ahinsya ng ating pamahalaan bilang paggalang sa pamunuan. Kahit wala pong agreement, yan po ang dapat na mangyari. Yun ang dapat na respeto na ibigay doon sa pamunuan ng UP. As I said, hindi na po kailangan na ma-agreement sapagkat malinaw po ang batas sa Constitution natin. We enjoyed yung freedom of academic natin. Dapat nating enjoy yun. Wala po yun sinasabi doon na provision, yung pinakauli. Kadalasan po dito sa ating Constitution, may binabanggit na
as prescribed by law. Wala po sinabi doon as prescribed by agreement or either as prescribed by law. Wala po. Wala po. Pag sinabi mo kasing as prescribed by law, gagawa yung Kongreso ng batas patungkol ho roon. Ito, ganito, gawin mo ganyan, gagawin mo. Batas. Kasi sinabi ng Constitution, as prescribed by law. Yun po yung mapalusot, yung alibay dito sa ating Constitution, as prescribed by law. Pero yung ganyan na mga kataga, yun po yung sinasabi natin na alibay. Alibay po yun sa ating Constitution. Para lamang malihis, manjovering ho, yung mga katagang iyon. Matalino po ang gumawa ng Constitution. Dapat direct, wala nang sinasaad na as prescribed by law. Marami pong salamat sa lahat. Sa inyo pong panonood. Ako po ay paminsan-minsan lamang mag-live. Mayroon lang mga issue na dapat nating diinan. Na importanteng issue sa ating pamahalaan. Yun po ang ating ina-analyze dito po sa Hihambalos Multimedia Channel. Ang aking pong video matagpuan po ninyo sa YouTube sa Hihambalos Multimedia Channel. Nandun na po. Ito pong isyong ito, tandaan po natin. Huwag po nating hihiwalay ang ating mga mata, ang ating isip, sa pagtugay-gay po nito. Karapatan po natin, huwag sikilin bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa muli, sa inyo pong panunood. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod. Sa muli po, ito ang inyong kabalitaan. Dito po sa Hihambalos Multimedia Channel. Ito po, si Mr. Oragon ng Bayan.